Christina! Napalingon ako sa tumawag sa pangalan ko. It was our professor in commercial cooking. Napatayo agad ako at nagbigay galang sa kanya. Hi sir, sambit ko. Medyo nagulat pa ako dahil tinawag niya ako sa first name ko. Nasanay kasi ako sa apelyido ang tawag sa akin ng mga teachers ko. Waiting for someone? Nakangiting tanong nito. Yes sir, sagot ko kasabay ng pagtango. Is this your first time here? Yes sir, matipid na sagot ko. Nahihiya kasi akong makipag-usap sa kanya, lalo na at titig na titig ito sa mukha ko. Kumusta naman ang unang araw mo sa klase ko? Bigla ay tanong nito. Okay naman po sir, magaling po kayong mag-discuss ng topic nyo. Sagot ko at tumango-tango ito. Do you have a boyfriend, Christina? Tanong nito na ikinagulat ko. Sir, I think that's too personal. Nahihiyang komento ko. Para sa akin, ay parang hindi appropriate ang tanong niya. Kaya bigla tuloy ay na-awkward ang pakiramdam ko. Sa bagay, sa ganda at sexy mong iyan, imposibleng wala kang boyfriend. Pagpapatuloy pa nito, kaya parang may bumangon na inis sa kalooban ko. Hindi ko tuloy alam kung iiwanan ko na ba siya o ano. Ayoko namang maging bastos sa paningin niya, kaya lang ay hindi na kasi ako komportable sa kanya. Bahagya pa akong nagulat nang biglang mag-vibrate ang cellphone na hawak ko. Excuse me sir, paalam ko saka sinagot ang tawag ni Charlie at lumakad palayo sa kanya. Ramdam kong nakatitig pa rin ito sa aking lukuran, kaya binilisan ko ang paglalakad. Hi, I'm on my way to the parking lot. Sagot ko sa tawag ni Charlie. Where are you? I thought you're already here. Tanong pa nito. Naupo lang ako sa bench kasi ayoko namang tumayo ng matagal dyan. Sagot ko at saka ako kumuway nang namataan ko siyang nakasandal sa sasakyan niya. Habang papalapit ako sa kanya ay kitang-kita ko kung paano siya lingunin ng babaeng dumadaan. They even giggled to each other as they look at him. Bigla ay parang nainis ako. Why? You look mad? Nagtatakang tanong nito nang ganap na akong makalapit sa kanya. Pumasok ko na sa sakyan dali. Halos itulak ko na siya dahil naiinis ako sa mga malalagkit na tinging ipinupukol ng mga kababaihan sa kanya. What's wrong? Pahabol na tanong pa nito bago tuluyang isinara ang pinto ng sasakyan. Nakasimangot akong sumakay hanggang sa maikabit ang seatbelt ko. Are you okay, baby? Nag-aalalang tanong nito. Hindi mo ba napansin kung paano ka tingnan ng mga babae rito? Kulang na lang hubarin ka nila. Inis na tugon ko. Nagpupuyos talaga ang kalooban ko. Pero natawa lamang ito. Kaya tiningnan ko siya ng masama at mabilis na nalusaw ang tawa niya. Ang cute namang magselos ng baby ko. Paglalambing nito. Pero umismid lamang ako. Huwag niya akong daanin sa kagwapuhan niya. Habang pangiting-ngiti diyan at talagang babatukan ko siya. Mukha ngang nag-e-enjoy ka pa. Maktol ko sa kanya. Hey, that's unfair. I never even look at any of them. Because my eyes are all yours. Sabi pa nito, kaya kumibot ng konti ang labi ko. Halika na nga. Asik ko na lamang sa kanya. Hindi ako silosa pero parang nakakairita talaga kapag nakikita mong harap-harapan nilang pinagpapantasyahan ang asawa mo. At saka muling nagsalita. Nung pinaandar niya na ang sasakyan, muli itong natawa sa akin kaya maya-maya ay napangiti na rin ako. Ang bilis talagang gumaan ang pakiramdam ko basta siya ang kasama ko. Ang rupok mo self, nakakainis ka. Nginitian ka lang, ay tiklop ka na agad. Sa mga sumunod pang linggo ay halos pare-pareho ang routine namin.
Madalas ay niyahatid niya ako at sinusundo sa school. Nagde-date kami tuwing weekends. Basta wala siyang importanteng conference o business trips. Hindi ako pumasok ngayon dahil napagkasundoan namin ni Charlie na kumonsulta sa doktor para pagplanuhan ang pagkakaroon ng baby. Ilang gabing pinag-usapan at pinagplanuhan namin ito hanggang sa magpagpasyahan namin na humingi ng payo sa mga eksperto. Sa wakas ay titigilan na rin kami ng mga magulang namin tungkol sa pagkakaroon ng apo nila. Kumunot ang noo ko nang bumaba si Charlie na mukhang balisa. Bahagya rin ang iritasyon sa mga mata niya nang magtama ang mga paningin namin. "What's wrong?" tanong ko. "Baby, I'm sorry, but I think we need to postpone our appointment for this morning. I have an emergency meeting today. The investors from the United Kingdom are already on their way to the office." Mabilis na paliwanag nito. Mataman itong nakatitig sa akin habang nagsasalita at halata sa mukha niya ang pagkayamot. "Okay, pwede naman akong pumunta mag-isa. Kaya okay lang kahit tumuloy ka na riyan sa meeting mo. Lalo at mukhang importante. Hindi na kasi ako pwedeng mag-absent dahil malapit na ang midterm." Sagot ko sa kanya. Nauna na kasi siyang makapag-test kahapon, kaya lang ay hindi niya na nahintay ang resulta dahil kinailangan din niyang makabalik sa opisina kaagad. Kaibigan niya iyong doktor na nag-examine sa kanya at lalaki ito, kaya sa ibang doktor ako nagpapakonsulta. Natawa nga ako dahil kahit sa mismong malapit niyang kaibigan ay walang tiwala. Basta ako ang involved. "Alright, magpahatid ka na lang kay Mang Tonyo." Pagsang-ayon nito sa akin, saka ako mabilis na hinilikan at umalis. Madali lang naman ang mga prosesong ginawa sa akin. Kinuhanan ako ng dugo at urine sample. Ilang minuto lang ang nakalipas ay nakangiti nang bumalik ang doktora sa upuan niya. "Congratulations, Mrs. Moretti. Based on your urine sample and the date of your last menstruation, I guess you are 3 weeks pregnant." Masayang sabi nito sa akin. Napamaang akong tumingin sa kanya. Hindi ako kaagad nakahuma sa sinabi niya. "Ano raw? Buntis na ako? Nandito lang ako para humingi ng advice to conceive. Tapos meron na agad? But we will also have an ultrasound to make sure." Sabi pa nito at saka ako inayang humiga. Wala sa sariling napahawak ako sa tiyan ko at parang sasabog na sa matinding emosyon ang puso ko. Nilagyan niya ng gel ang tiyan ko, saka inumpisahang magpagdikitin ng bahagi ng machine na may cord sa may sinapupunan ko. "Look, that's the heartbeat." Masayang tura ni doktora at halos maiyak ako sa bawat pintig na nililikha ng machine mula sa itinuro ni Doc na heartbeat. Halos wala pa akong pormang makita sa screen ng machine, ngunit bumuha na agad ang saya sa dibdib ko. Tila buhos ng ulan na nagbalik sa akin ang lahat ng masaya at maiinit na sandaling pinagsaluhan namin ni Charlie bago mabuo ang mumunting buhay na ito na ngayon ay umuusbong sa loob ng katawan ko. Walang sapat na paliwanag ang maitatawag sa ligayang nararamdaman ko ngayon. "My baby." Naiiyak na usal ko, pero maya-maya lang ay may umagos na palang luha sa mga mata ko. Napangiti lalo si doktora, saka sinanyasan ang nurse na pahirin ang gel na nasa tiyan ko. Tinulungan din niya akong maiangat na makabangon. "Hanggang dyan pa lang ang pwede mong makita. It will be more visible for the next couple of weeks. At para naman sa gender, 5 or 6 months pwede nang malaman. Mas accurate na kasi by that time." Napatango na lang ako sa mga paliwanag ng doktor dahil sari-saring emosyon pa rin ang nasa dibdib ko. Pero sa lahat ng ito, ang pinaka-dominate ay ang saya at excitement. Charlie will absolutely happy with this news. Hindi pa man ay nakikita-kinak na,
kung ano ang mga ngiti at titig niya na puno ng pagmamahal. Gustong gusto ko nang makauwi kaagad ngayon para ibalita ito sa asawa ko. Sinong mag-aakalang magpapatingin lang naman sana ako kung capable ba akong mabuntis, pero mayroon na pala. Bunga rin siguro ito ng halos araw-araw naming pag-iisa. Bakit nga pala hindi mo kasama ang mister mo? I thought you will both be here today. Tanong ni Doc nang makabalik na kami sa mga upuan namin. Kasalukuyan niyang tinitipa sa computer ang reseta ng vitamins na kakailanganin kong inumin. May biglaan po siyang emergency sa office, Doc. Tugon ko. Saglit itong lumingon sa akin, saka ngumiti at muling nagsalita. Here's your book. I included here all the vitamins and some instructions you have to take and follow for the whole first trimester. Based on my observation, wala naman akong nakikitang posibleng problem sa pagbubuntis mo. Pero dapat mas magiging maingat ka. Dahil nga, first baby iyan at nasa unang stage ka pa lang. Seryosong paliwanag niya. Sa buong panahon ng pagbibilin niya ay sunod-sunod rin ang aking pagtango at pagsangha-ayon. Salamat po, doktora. Nakangiting sagot ko. Hindi ko maitago ang katuwaang nararamdaman ko ngayon. Buong biyahe ay nakangiti ako habang banayad na hinahaplos ang tiyan ko. Wala pa naman itong umbok pero kinikilig na ako. Ngayon ay hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Charlie ito. Gusto ko siyang sorpresahin at lalo akong kinikilig dahil ang dami kong naiisip na paraan kung paano ipapaalam sa kanya na magiging tatay na siya. Pagkahatid sa akin ni Mang Tonyo ay umalis na rin ito kaagad para dumiretso sa opisina ni Charlie. Pakanta-kanta pa ako habang papasok sa loob ng bahay at sa sala ay sumalubong sa akin ang higanteng bouquet ng pink roses. Mabilis ko itong nilapitan at saka nilanghap. May card sa gitna kaya agad ko itong kinuha at binasa. My dear wife, these flowers are as beautiful as you. Please go to the place indicated below for my surprise. Love, Charlie. Halos lumundag ang puso ko sa tuwa nang mabasa ang message sa card. Kaya dali-dali akong nagtungo sa garahe para pumunta sa address ng hotel na nakalagay sa note. Mukhang may pa-lunch date ang asawa ko. Magandang chance ito para sabihin sa kanya ang good news. Ngiting-ngiti ako habang nagmamaneho. Mateo, come on. Para naman tayong walang pinagsamahan yan. Nayayamot na ako sa kaharap ko dahil kanina pa niya akong tinatanggihan. Nakahanda na ang lahat at ito na lamang ang kailangan kong ayusin. Mabuti na lang at sa kanya nakapagkonsulta si Charlie. Kaya mas mapapadali ang plano ko. Nababaliw ko na ba, Tris? Mawawalan ako ng lisensya sa gusto mong ipagawa. At baka nakakalimutan mo, hindi basta-bastang tao si Charlie. Kapag nalaman niyang nakipagsabuatan ako sa'yo para ibahin ang resulta ng laboratory test niya, siguradong kahit ito mismong ospital ng biyenan ko ay mapapasara. Pagalit na sagot nito sa akin, kaya hindi na ako nakapagtimpi. Okay, fine. Why don't you watch this? Kinuha ko ang cellphone ko saka nag-play ng video at itinapat ko sa mukha niya. Sex video niya ito at ng kirida niyang bukolehiyala. Namutla ito agad at natutop ang bibig niya sa napapanood. Ngumisi ako dahil sigurado ako ngayon ay wala na siyang mapagpipilian. Now, tell me. Hindi ka ba rin papayag sa gusto kong ipadala? O ipapadala ko sa asawa mo ang video na ito? Banta ko sa kanya. Bigla itong natuliro at pinagpawisan. Sunod-sururan sa mga in-laws niya ang kaibigan namin ni Charlie na ito. Dahil ang mga ito ang tumulong sa kanya para maging ganap na doktor at magkaroon ng mataas na posisyon sa ospital na ito. Gusto ko na lang matawa sa hitsura niyang pinagpapawisan at hindi mapakali. Grabe ka, Tris. How dare you blackmail me this way?
Galit na sigaw nito sa akin, ngunit tinawanan ko lamang siya. Naaaliw ako sa matinding pamumula ng mukha niya at ang butil-butil na pawis sa noo niya. Kung makasigaw akala mo ay kung sinong santo, kaliwat kanan din naman ang mga babaeng kinakalantari. It's time for you to decide now. Nang uuyam na sabi ko sa kanya. How sure you are that Charlie won't seek for a second opinion? Tanong pa nito. Halatang humahanap pa rin siya ng paraan para tanggihan ang gusto ko. Pero pasensya siya. Nakaplano na ang lahat. Kung hindi ako magtatagumpay, sisirain ko naman ang buhay niya. Wala ka ng pakialam doon. Ang sinasabi ko lang, ang ibigay mong result kay Charlie ay hindi siya pwedeng magkaanak dahil baog siya. You are one of the best in your field and his close friends too. Kaya sure ako na maniniwala siya sa'yo. If he needed a second opinion, ako na ang bahala doon. Paninigurado ko sa kanya. Pero, tiningnan pa niya ako ng masama. Kung nakamamatay lang ang matalim na titig niya ay kanina pa akong bumulagta sa harapan niya. You will regret this, Catrice. Napakabuti sa'yo ni Charlie. Pero bakit ito ang kailangang gawin mo sa kanya? Sumbat nito. Naningkit ang mga mata ko dahil naiingayan ako sa kanya. As I have said, wala ka ng pakialam doon. Singhal ko, saka tumayo para umalis na. Nilingon ko siya ulit nang marating ko ang pintuan ng opisina niya. It's nice doing business with you, Mateo. Nakangising sabi ko sa kanya. Dinig na dinig ko ang pagbasag niya ng ilang gamit sa loob ng opisina niya, pero tinawanan ko lamang ito. The next day, I learned that Christina visited a different doctor, kaya ginawa ko ang lahat at ginamit ko ang lahat ng koneksyon na meron ako para malaman ang resulta niya. She's fucking pregnant. Kaya mas mapapaaga ang plano ko. Dapat maisagawa ko na ito bago pa malaman ni Charlie na buntis si Christina. I dialed Michael at inutusan ko siyang magpagawa ng giant bouquet of roses. Iyon kasi ang paboritong bulaklak ng malanding Christina na iyon. Kaya I'm sure madali lang siyang mahuhulog sa patibong ko. Hello, Risa. Papalik na ba dyan ang Ma'am Christina mo? Siguraduhin mo ikaw ang makaka-receive ng bulaklak na ipapadala ko riyan. Dapat ay ikaw lang din ang makakaalam ng tungkol doon. Naiintindihan mo? Utos ko sa isa sa mga katulong ni Charlie. Hindi ako ipagkakanulo ng babaeng ito dahil ako ang tumutulong sa kanya para maipagamot ang nanay niyang may cancer. Ma'am, paano po kung may ibang makakita? Parang iyong guards po, ganun. Pag-atubili nito. Kung nasa harap ko lang ang babaeng ito ay nasampal ko na siya sa katangahan niya. Imbes na magmamadali, ang inuutos ko ay sumasagot pa. Gawan mo ng paraan. Ang laki-laki ng ginastos ko sa'yo. Napakasimple lang ng pinapagawa ko, hindi mo pa kaya. Sigaw ko sa kanya. Dinig kong napasinghap ito at kahit hindi ko siya nakikita, ay alam kong nahintakutan siya sa pagsigaw ko. Sige po, ma'am. Sagot nito na nanginginig ang boses. At sumunod naman na tinawagan ko ay si Dave. Nakahapon pa na narito sa Tagaytay. Dahil siya ang kokompleto ng lahat. Ngayon pa lang ay wala ng pagsidlan ang tuwa ko sa mga susunod na magaganap. Humanda ka, Christina. This will be the end for you. Naisaloob ko. Pagdating ko sa hotel ay sumakay agad ako sa elevator na magdadala sa akin sa palapag kung nasaan ang unit ng kwartong nakalagay sa card. Halos hindi na ako makahinga sa matinding excitement na nararamdaman ko. Sa labas ng pinto ay may nag-aantay ng bellboy at halatang alam niya na kung sino ako. At saka binuksan ang pintuan ng kwarto. Bumungad sa akin ng isang table na may napakagandang setup. Wow! May lunch lang ay may pa-candle pa and table setting pa. Anong meron?
Natatawa ko sa isip ko. Then, I heard movements in the bathroom. Bahagya itong nakabukas, kaya dinig ang lagaslas ng shower mula roon. Kaya napangiti ako. Is he already having a shower? Umandar ang kapilyahan ko, kaya ibinaba ko ang bag ko at mabilis na hinubad ang mga damit ko. He really enjoys making love under the shower. Kaya dumiretso ako roon pagkatapos hubarin ang lahat ng suot ko. Para na akong namatanda nang pagpasok ko ay ibang lalaki ang nasa loob ng banyo. It's definitely not my husband. I automatically covered my body with my both hands. As if namang kayang-kaya talaga nitong matakpan ang kahubaran ko. Nanlamig ang buong katawan ko at tila naparalisa na ako sa kinatatayuan nang lumingon sa akin ang lalaking nasa ilalim ng shower head. Dave? Halos huminto ang paghinga ko sa pagkagulat at kitang-kita ko kung paanong mula sa pagkagulat ay napuno ng matinding pagnanasa ang mga mata niya nang makita ang katawan ko. Saka ko muling naalalang nakahubad nga pala ako, kaya mabilis akong napayuko at tumalikod. At nang akmang tatakbo na ako palabas ng banyo, ay bigla itong nagsalita. Kaya kinalabutan ako. Christina. Masuyong tawag nito sa akin at lalo akong kinalabutan at gininaw. Kaya dumiretso lang ako sa paglabas at hindi ko pinansin ang pagtawag niya sa pangalan ko. Saktong paglabas ko ng banyo ay pagbukas naman ng pintuan ng kwarto. Kung kanina ay matinding gulat ang nararamdaman ko, ngayon naman ay gimbal ako at halos panawa ng ulirat nang makita ko kung sino ang iniluwal ng pinto. Charlie? Wala sa sariling nasambit ko at halos mawalan ako ng malay. Lumalim ang mga paghinga ko sa kasabay ng panginginig ng aking mga labi. Maging siya ay awang ang labing napatitig sa mukha ko hanggang bumaba sa katawan ko. Napalunok ako at parang gusto ko na lamang matunaw o kainin ng lupa sa pagkakataong iyon. Mabilis na nagdilim ang mukha nito nang makita niya ang kalagayan ko. And what's worse is when they went out of the bathroom naked too. I was frozen on my spot and everything was like in a slow motion. Saglit lang na napahinto si Charlie, pagkatapos ay inilang hakbang lamang niya ang paglapit sa kinaroroonan namin. Napatuli na lang ako nang sugurin ni Charlie si Dave at undayan ng sunod-sunod na suntok at sipa habang walang patid ang pagmumura. Mabilis kong isinuot pabalik ang mga damit ko habang matinding panginginig ang lumulukob sa aking katawan at sinubukan siyang awatin. Hindi makalaban si Dave at walang magawa kung hindi ang tagapin ang lahat ng pananakit sa kanya. Nagsisigawan at nagmumurahan silang dalawa, pero ni minsan ay hindi ko nakitang nakatanggap ng suntok mula sa kanya ang asawa ko. Charlie is really good with martial arts, so fighting Dave is as easy as breathing. But the next thing I know, ang bakal na lamesang puno ng pagkain at magandang dekorasyon kanina ay hawak ni Charlie ngayon at walang awang inihampas ng 2 ulit kay Dave. Niyakap ko na siya nang akmang hahampasin pa niya ito dahil duguan na si Dave at wala nang malay. Charlie, please, there had been a mistake. Pakiusap ko sa kanya. Habang iyakap ko siya ay dama ko ang mabilis na tibok ng puso niya at ang pagtaas baba ng dibdib niya dahil sa matinding galit. Why? Why? Malakas na sigaw nito na umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng kwartong kinalalagyan namin. At saka inihagis ang hawak niyang bakal na lamesa at tumama sa glass wall at bumasag ito. Charlie, please, this is not what you think it is. Halos lumuhod na ako sa pagmamakaawa sa kanya. Hindi siya nagsalita at marahas akong hinila palabas ng kwarto hanggang makarating sa sasakyan. Nagtitinginan ang lahat ng mga nakadadaanan namin pero wala siyang pakialam.
His eyes and aura are so dark, and he literally looks very dangerous and lethal. Marahas niya akong isinakay sa sasakyan at bago pa kami tuluyang makaalis ng hotel ay nakita ko si Catrice sa labas at nakangisi sa akin. Kumaway pa ito ng nakaloloko kaya nagtindigan ng mga balahibo sa katawan ko. So, this is all her doing. Nanlamig ang buo kong katawan nang idiretso na ako sa secret room niya. Rumagasa ang matinding takot sa dibdib ko dahil sa itsura niya ngayon. Please believe me, I'm not having an affair with Dave. I won't ever cheat on you. Pagmamakaawa ko nang pabalya akong bitawan ni Charlie sa malaking kama na katulad sa aming master's bedroom. Hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala na magagawang makipagsabwata ni Dave sa bruhang Catrice na iyon para tuluyang magalit sa akin ng aking asawa. Don't you dare treat me like a fool, Christina. Kitang-kita ko ang lahat and you were not even forced to be in a hotel room. Galit na sabi nito. His face is all red because of an intense fury. Ngayon ko lamang siya nakitang ganito kagalit. Kaya aaminin kong unti-unti na akong nakakaramdam ng matinding takot. I already told you. I received a bouquet of flowers, my favorite pink roses, and your name was written on the card, saying I should be in that hotel for your surprise. I should have called you to confirm, but I was too excited. So I went there as I could. Dagdag kong paliwanag. Ngunit sa itsura niya ngayon ay mukhang walang paliwanag ang kaya niyang tanggapin. Nagsimula na akong manginig nang lalo pa siyang lumapit sa akin na nanlilisik ang mga mata sa matinding galit. And you fucking expect me to believe that? Ginagago mo ba ako, Christina, ha? I gave you everything. I treated you like a queen. And even devoted myself wholeheartedly to only you. Tapos lulukohin mo lang ako? At doon pa sa walang kwentang lalaking iyon? He grabbed my arm tightly at halos mapasigaw ako sa sakit. Aray, ano ba? Nasasaktan ako, Charlie. Please, maniwala ka sa akin. Walang namamagitan sa amin ni Dave. Paulit-ulit kong paliwanag at pagsusumamo sa kanya. I'm going to punish you for this. Punong-puno ng hinanakit niyang sambit at saka ako ginawara ng mapagparusang halik. Bawat dampi ng labi niya ay puno ng galit at panggigigil na halos mapugto na ang aking hininga. Pilit akong nagpupumiglas para makawala sa kanya dahil kailangan ko ng hangin. Pero masyado siyang malakas para sa akin. Pagkatapos ay sinira niya ang damit ko at papusok na dinaluhong ang aking lieg habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa mga kamay ko. Hindi ko magawang makawala sa tila mga bakal niyang mga kamay. Stop it, please. Hubby, please stop. You're already hurting me. Pagmamakaawa ko, ngunit tila wala itong naririnig dahil nagulantang ako nang marahas niyang dalahungin ng mga dibdib ko. You're mine. Galit nitong saad, saka lalo ako binilisan at diniinan ng bawat niyang paggalaw. Hawak niya ang mga balakang ko habang umuulos at pakiramdam ko ay aabot na ang alaga niya sa sinapupunan ko. Sa tindi ng ginagawa niya sa akin, I already stopped fighting and begging because they are all useless. He is already blinded with his penetrating jealousy and rage. Sa buong panahon na marahas niya akong inangkin, ay iyak at pagtitiis lamang sa ang sakit at ginawa ko. Pagkatapos ng ginawa niya sa akin, ay iniwan niya ako roon. Hindi ako nakatulog buong magdamag at umiyak lamang ng umiyak. Halos magbubukang liwayway na nang bumangon ako mula sa pagkakahiga at ramdam ko ang pananakit ng aking buong katawan. Paano nangyari sa akin ang lahat ng ito?
Paanong sa isang kisap mata ay tila naglaho ang lahat ng pinagsamahan namin ni Charlie. Naligo ako at nagbihis dahil bala kong puntahan siya at kausapin. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat. Kailangan ko siyang makausap ng malinaw at ang nag-iisip siya. Galit siya. Pero alam kong hindi basta-basta mawawala ang pagmamahal niya. Mahal na mahal ko rin siya. Kaya hindi ako papayag na masira kami dahil lamang sa isang hindi pagkakaunawaan. Pero nang pihitin ko ang seradora ay nakalak ito. Ikinulong ba niya ako rito? Wala rin akong pantawag dahil naiwan ko nga pala yung bag ko roon sa hotel. Wala akong nagawa kung hindi ang bumalik sa kama at maupo sa gilid nito. Pilit kong inaalala lahat ang nangyari kahapon. I remember the bouquet of roses. Ibig sabihin ba noon, hindi galing kay Charlie iyon? Paanong nangyaring si Dave ang nasa hotel at hindi si Charlie? Anong ginagawa niya roon at ni Catrice? Why is this happening? Bigla akong napahawak sa tiyan ko. Kailangang malaman ni Charlie na buntis ako. Baka sakali makinig siya sa paliwanag ko. Kailangang pakinggan niya ako. Humanda sa akin ang Catrice na iyan kapag napatunayan kong siya ang may kagagawa ng lahat ng ito. Magbabayad siya. Ngunit ang isa pang nagpapabigat ng kalooban ko ay si Dave. Paano niya nagawa sa akin ito? Paano niya ako nagawang traidorin at makipagsabuatan kay Catrice? We were close friends. Muli ay tahimik na naman akong humihikbi dahil sa sakit na nararamdaman ko ngayon.